Kakampi man natin kung ituring, hindi pa rin nakawala ang Pilipinas at 7 pang iba sa panibagong dagdag taripa na ipinataw ng Estados Unidos. Paliwanag ng White House, hindi umano naging sustainable ang pinaiiral na economic at trade policies ng Pilipinas. Ang buong detalye alamin sa ulat ni James Galange. Kabilang ang Pilipinas sa 8 bansa na nakatanggap ng panibagong rounds of tariff letters mula kay US President Donald Trump. Mula sa 17% na pagtaas na inunsyo noong Abril ay umakyat na sa 20% ang lahat na magiging eksportasyon ng bansa sa Amerika simula Agosto. Ayon kay Trump, ito ay bilang bahagi ng pagtatapos ng 90-day levy period para sa mga bansang nais may pagnegosasyon sa unang ipinatupad na taripa at nilinaw na wala na umanong extension kapag nakatanggap na ng sulat. We're probably 2 days off from sending them a letter. We are talking to them. I just want you to know, a letter means a deal. Natanggap ng bansa ang mensahe sa isang sulat kay Pangulong Bongbong Marcos kahapon mula sa White House kung saan nakasaad na ang bagong taripa ay para ayusin ang mga tariff at non-tariff policies and trade barriers ng bansa sa Amerika na hindi nila umano naging sustainable noong mga nagdaang taon. Habang nagbabala rin ito na posible pa itong tumaas kung sakaling magsagawa naman ng counter-tariff measures ang bansa sa Amerika. Nilinaw rin ni Trump na hindi saklaw ng taripa ang mga produktong ginagawa sa loob ng Estados Unidos para sa pangako mabilis na investment approval sa mga susunod na pagkakataon. Samantala, kabilang pa sa 8 bansang nakatanggap ng sulat ay ang Algeria, Sri Lanka at Iraq na mayroong import tax rate na 30%, habang ang Brunei, Libya, Moldova at Brazil naman ay mayroong 25%. Para sa MBC TV Network News, ito si James Galangi ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.